Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong ginawang raid dyan po sa isang lugar sa Porac ba ito? Kung saan ito po yung pinaghihinalaang pinagtakbuhan, pinagtaguan ng mga nandun sa Porac, Pogo, no? At ganun din po, may dalawa tayong article dito kay Mayor Alice Gu at dalawang article kay former Congressman Arnulfo Tibis Jr. Kung maalala nyo, di ba, inaprubahan ng Timor-Leste yung kanyang extradition. Pero sabi nung kanyang abogado na si Topacio, wag daw muna maagang mag-celebrate. No? Kasi marami pa silang pwedeng gawin, aapila, nag-a-apply ng asylum, so matagal pa. Kaya wag ka munang mag-celebrate DOJ kasi wala pang finality at executory. They will exhaust all the legal means. So bago po tayo magpatuloy mga kababayan, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings tulad po ni Ate Beth M at Carclea, nagbigay po sila recently nag-share ng kanilang blessings. Ganon din po kay Miss Wanabeth, no? Sila po yung mga regular nating nagsishare ng kanilang blessings. No? Maraming salamat po sa inyo. At ganun din sa mga kasama natin sa chat box ng video premiere at ng ating live stream. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin po muna natin itong video from UNTV na sinalakay po ng ating mga otoridad itong sa visa to ng search warrant itong lugar na kung saan pinaghihinalaang pinagtaguan ng mga tatrabaha doon sa Porac, no? Pogo. Ito po, UNTV, shout out po. Sa bisa ng search warrant na inilabas ng Regional Trial Court Branch 81 ng Bulacan, pinasok kagabi ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang 5 residential villas sa Fontana Clark, Pampanga. Dito pinaghihinala ang tumakbo at nagtago ang mga foreign national na tumakas ng salakayin ang Lucky South 99 sa Porac, Pampanga at Zunyuan Technology sa Bamban, Tarlac. Nadatnan sa lugar ang 19 na foreign national at ilang Pilipino. Inisa-isa ng mga otoridad ang mga ito kung mayroon silang kaukulang dokumento para manatili sa bansa. Yung mga nakuwang 19 foreign nationals, kung sila ay kasama. Kasi ang report sa atin is dito nagtakbuhan yung mga foreign nationals na tumakas dito sa Banban at Porac, Pogo Hubs. Bigo ang mga otoridad na maaresto si Wang Ziyang ng Zunyuan Technology Incorporated na sinasabing business partner at nagpapatakbo sa mga iligal na pogo sa Bamban, Tarlac. May mga dokumento namang nakuha na nakapangalan sa mga sinasabing kasamang incorporator ni Mayor Alice Guo sa Baupulan Development na Zinazang Ruijin at Bawing Lin. Ang dalawa ay nakakulong ngayon sa Singapore dahil sa kasong money laundering. Hindi na natin dinatnan si Wang Ziyang, pero yung mga dokumento na nagsasabing itong mga convicted persons for money laundering in Singapore na nakakulong ngayon sa Singapore na sila Zhang Ruijin at si Lin Baoying ay nakita natin, may mga dokumento tayo nakita during the raid, yung mga resibo nila sa Fontana na si Zhang Ruijin till June 7, 2024 nagbabayad pa rin ng kanyang renta. May 18 vault din na dadatnan ang mga otoridad na posibleng pinagtataguan ng mga passport ng mga foreign national na iniipit nila sa kanilang operasyon. Samantala, ayon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, kasama umano sa naaresto sa Fontana raid ang isa sa Chinese big boss ng Pogo Hub sa Porac. That is one of the informations that reach us. The other was
they were able to escape Porac and they proceeded in this villa. Isa doon sa mga Chinese na nagtatago doon sa Clark Villas. Isa sa mga big bosses nung sa Porac. Ito pa isa yung Chinese na under investigation. Yes, that's why we apply for the search warrant because he is one of our subjects. Ang nahuling Chinese ay itinurn over ng CIDG sa PAOK para sa questioning. Sasampahan naman ang kasong paglabag sa human trafficking at violation of Access Device Act ang nahuling suspect. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan po, mga kababayan. Kahit papano, hindi na-delay yung search warrant. Pero hindi pa rin nakita yung isa sa mga pugante. Kasi yung dalawa pala, nakakulong na sa Singapore. Ayun, may nahuli pang isang inchik. Inchik na naman ang mga walang hiya, no? Biruin nyo itong mga puganting inchik, paano nakakapasok sa bansa natin yan? No? Tulad nga po ng sabi natin sa LS natin kanina, yung ating Bureau of Immigration nakahuli ng isang inchik na magre-renew ng kanyang visa. Magre-renew. Pero nung nakita nila sa database, no? So siguro meron silang tie-up yung database sa mga fugitives. Nakita nila wanted sa China. Kailan siya naging wanted? 'Di ba? Kailan siya pumasok sa bansang Pilipinas? Kasi sabi magre-renew. Hindi po sinabi doon sa balita kung kailan siya pumasok basta sinabi lang magre-renew. Meaning nakapasok na siya. 'Di ba? I-extend niya lang yung visa niya. Siguro during that time kaya siya umalis ng China kasi alam niya pugante na siya. Ba't hindi na-detect yan ng immigration natin? 'Di ba? Alam na this. Alam niyo na yung pinupunto ko. No? Meron dyan. Kaya ngayon, gumagalaw ang immigration kasi ayaw nilang maputukan. Pero kung hindi pa lalabas ang itong mga to, ay nako, baka marami nang naging lalong milyonaryo dyan. Di po ba? Tama, mali. Sige nga, isip nga kayo, naging takbuhan ng mga kriminal ng mga inchik from China ang bansang Pilipinas. Kasi nga, feeling nila, probinsya at very open ang Pilipinas kasi may mga empleyado ng gobyerno na natatapalan ng pera. Bigyan mo lang yan ng isang bag ng pera tapos na ang buto-buto, 'di ba? Luto na. Okay? Now, punta naman tayo dito kay Mayor Alice Go. Talagang talagang kahit na ano pang gawing takbo ni Mayor Alice Go sa chessboard, hahabulin at nahahabol siya. Checkmate na siya pero ayaw pa rin sumuko. Ayaw pa rin mag-wave ng white flag. Kasi, sa bagay, karapatan niya. Whether she is a citizen or not, even though you are illegal alien, no, yung undocumented alien ka, you still have the right to defend yourself. No? Sabi yan ng kanyang mga abogado na, we will see you in court. Papatunayan natin sa korte na yung stolen identity, ay hindi naman siguro siya yan. Sige, dalhin nyo sa korte. At lalabasan din kayo ng ebidensya ng gobyerno. Diba? Eto na pa. Isa pa to. Sa ABS-CBN. COMELEC. Reddy's case versus Alice Go. Yan na. Naghahanda na. Kung yung OSG, naghahanda na ring pailan siya ng co-waranto, ito naman COMELEC. Ano gagawin? Expect more cases to be filed against embattled Banban Mayor Alice Go. This comes as Commission on Election Chairman George Garcia disclosed their plan to file a case against Go for allegedly misrepresenting herself as a Filipino citizen when she filed her certificate of candidacy in 2022. Such offense, according to Garcia, is a clear violation to the Omnibus Election Code. Ang COMELEC, pwede naman po kaming magmoto proprio, mag-file ng kasong kriminal o election offense sa pamamagitan ng aming law department. Sapagkat lalo pa kung meron pong misrepresentation o pagsisinungaling sa certificate of candidacy. Correct. Tatandaan po natin na ang certificate of candidacy ay under oath, pinanunumpaan, at kahit wala pong additional documents, naniniwala ang batas ang COMELEC na
magkakaroon ng tunay na deklarasyon ang mga kandidato sapagkat ito po ay pinanumpaan nila. O ayan. As if the commission will exercise its power, Garcia replied, ay opo naman. Wala naman pong dapat pang pagdudahan sa bagay na yan. Hindi ba dapat pag-isipan ng COMELEC? Sapagkat duty po namin yan, lalo na kung may paglabag sa ating Omnibus Election Code. Sabi po ni Garcia. Dapat ang COMELEC nagmomoto proprio, lalo pat malinaw ang ebidensya. At kung makikita talaga na paglabag katulad ng ginagawang investigasyon ngayon ng Senado, ng OSG at ng MBI. O ayan. Garcia said the commission is only waiting for the OSG decision on Gu's case before filing its case. Inaantay lang pala nila. Dapat mahantay lang namin yung mismong action ng SG kung paano ma-appreciate ng SG yung mismong na-representa sa kanya na report. At the same time, gusto na rin nating mabuo yung preliminary findings ng ating Senado para magkaroon ng airtight case at evidence of guilt beyond reasonable doubt kung sakaling i-file ang case sa korte. Correct. Ang galing, ano? No? O eto po, yung sa Section 68 ng Omnibus Election Code, kapag ang isang tao nagpapile ng candidacy, merong findings ang Commission on Election as regard doon sa mga naka-enumerate na election offenses sa Section 68, pwede nating i-disqualify kahit walang final judgment of conviction. O ayan po, nandyan po, hindi na natin babasahin. Kahit walang complainant, meron kaming motu proprio power kasi nga po election offense to. Lalo pat violation ng umiiral nating batas at ito isang kasong kriminal. May 3 to 6 years ay, naku, Mayor Alice. Tandaan nyo, kasong kriminal, may pagkakulong ng 3 to 6 years. O, yan. Okay? So, nandyan po, kailan po nag-file ng candidacy, no? Ito, naku, talagang embattled na po. So, yan po, no? Naantay lang ng Commission on Election, COMELEC, ang desisyon ng OSG. So, naghahanda din po sila. Okay, now, eto naman, ang sabi ni Risa Hontiveros dyan, sa GMA News Online, yung pagkakakulong-kulong ni Guo. Guo to serve jail time in Philippines before deportation if convicted. Ayun ang sabi ni Hontiveros. Ayun. Naku po, masakit ito. No? Anong gagawin natin dito, Mayor? Kailangan ka muna daw pong makulong, Mayor. Ay, naku, ang sakit niyan. Diba? Maninindigan. Kailangan talaga naman, kahit na sino naman, kahit na yung mga undocumented aliens nga dito na gumawa ng krimen, ikukulong muna sila. They will have to serve their time before na i-deport sila. No? If she is convicted by the local court, suspended Banban Mayor Alice Go would have to serve her sentence here in the Philippines before her possible deportation. Sabi po ni Senator Hontiveros. Kahit magkaroon ng penalty of deportation sa kanya, kapag nakonvict siya in any of those cases, she will first have to serve her sentence here in the Philippines. Kumbaga, hindi lang pre-pass na madideport at doon na lang niya harapin yung consequences sa kung saan siya i-deport. But she will have to face the consequences kapag napatunayan ng korte natin na nilabag niya ang mga batas ng ating republika. Ayan, patay tayo dyan. No? Yun ang sabi niyan. Furthermore, Hontiveros said Gu will also face heavier consequences if it is proven that she stole the identity of a Filipino woman and if she used that to run for office. In effect, kung ang kaso na hinaharap natin na isang Chinese national who posed as a Filipino para makuha ang isang elective office at kasabay pa yan ng identity theft ng isang Pilipina para mabigyan ng cover ang mga pogo sa kanilang iba't ibang criminal activities. So mabibigat na usapin yan. Naku, maraming kailangan magaling ang lawyer ni Alice Gu. Whatever be the outcome of if any of these charges and actual cases, kung makonvict siya, she will have to serve time here in the Philippines. Correct. Now, ito ang problema, mga kababayan. Sabi po dito sa isang Facebook page ng Pilipinas Today, ito po, paano natin i-deport kung walang tatanggap sa kanya? She has lost that right of a Chinese citizen. So, sa isang posibilidad, itong si Gu Huping ay magiging stateless.
Ang tanong, tanggapin kaya siya ng China? Di ba? Yan po yung katanungan kay PAOK spokesperson Winston Casio, na magiging stateless. Wala. Saan siya pupunta? Sinong tatanggap sa kanya? 'Di ba? Tatanggapin ba siya ng China convicted criminal siya? Saan siya pupunta? Magmakaawa ka na lang kayo, Ontiveros. After you serve your time, pwede po dito lang po ako, ampunin niyo na ako. Baka naman maawa si Ontiveros sa'yo. Di po ba, mga kababayan? Ayun lang ayun lang sa akin Baka naman may awa si Ontiveros after you serve your time. Ayan. Di po ba? Now, punta naman tayo dito sa isang naman, hinahabol ng ating DOJ. Yung nawalan tinanggal na, expelled na as congressman. No, si Arnie Tevez, naalala nyo, sa hearing ng extradition, nagbigay ang desisyon ng gobyerno ng Timor-Leste, extradited siya. No? Pero aapila ang kanyang mga abogado at yung mga abogado niya si Timor-Leste at sila si Topacio. At may natagpuan pa po ang DOJ. Undocumented alien pala. TNT pala daw si Tevez, no? Sa Timor-Leste, kaya pwede pa siyang mari-aresto ulit. 'Di ba ang ginawa dito ng Timor-Leste court, in-house arrest siya. Tapos sinentensyahan siya na, extradite ka na. Kaso ilalaban pa ng mga abogado niya. Pero natagpuan ng DOJ na, undocumented ka pala, TNT ka pala. Ayun ang sabi ng DOJ eto po former Negros Oriental 3rd District Arnulfo Tevez Jr. can be arrested in Timor-Leste for being undocumented alien, sabi ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez. Vasquez reminded that the Philippines has already canceled his passport. Paano to? Di ba? Paano pag canceled na ang passport mo? Di wala ka ng karapatang mag-travel. We are very confident that the direct decision will be rendered in the motion for reconsideration or the appeal will be denied in due course by the Timor-Leste judicial authorities. Ganun talaga. Kailangan nilang i-exhaust lahat ng legal means, no, para po ma-avoid niya ang extradition. No, political asylum, motion for reconsideration. Kung yun lahat ay na-exhaust na, pero kung ang decision pa rin ng korte ng Timor-Leste extradite ka. That's the time. Hindi natin alam kung anong gagawin ngayon dyan ni Arnie Tevez. No? Baka pag in-extradite, ayaw siyang ikulong ng Timor-Leste, talagang ibabalik siya. No? Kaya, welcome home. Pero matagal pa po yan. No? Matagal pang magbubunyi ng husto ang DOJ. Bago talaga sabihin nila na, we have won. Initial pa lang yan. Wala pang final and executory. Mahaba pang labanan yan. Kasi sabi nila, ang pag-a-appeal ni Tevez, may 30 days pa siya. Di mag-antay pa tayo ng 30 days. Baka next month. Sa August pala, di ba? Ngayon, yung lawyer niya na ayaw patalo, mga kababayan, politiko. Sa Timor-Leste muna, Tevez extradition cannot be implemented yet. Correct. Hindi pa Kasi may mga apela pa Kaya sabi nga nito, Pasio, huwag kayong mag-gloat. Ito sabi niya, hindi pa ipapatupad yung extradition request habang hindi pa po tapos yung appellate process. The lawyer explained that the Timor-Leste Code of Civil Procedure provides for the filing an appeal within 30 from the grant of extradition request. Tupatus said he received the notice on Thursday, so hanggang July 27 siguro, di ba? Apart from the appealing the case, Topacio disclosed that the lawyers of Tevez in Timor-Leste will still push for his request for asylum despite having already been denied last year. Ay, continue pa rin pala. Na-denied na, sige pa rin pala. Pipilit pa rin. If there is a political asylum application, notwithstanding any extradition request, the person cannot be extradited because it will render the application for political asylum moot and academic. Ano ibig sabihin yan? Merong standing extradition request So therefore, moot and academic na yung political asylum mo. Ano pang mo? Due course mo. Apilan na lang. Tama nyo nga ako kung mali ako. Kasi sabi niya, notwithstanding any extradition request. Anong ibig sabihin ng notwithstanding?
Ay Chang, ikaw nang tatanungin natin. Kasi tapos na si Suset. Ha? Notwithstanding, sabi diyan, without being prevented by something. Di ba? Kinakailangan hindi ma-prevent yung political asylum. Meron yung extradition request So sabi niya, kung meron mang ganon, it will render the application for political asylum moot and academic na. Wala na, paso na. Tama nyo nga ako sa sinasabi ko kung ano, di ba? So ang ano na lang dito, i-apila yung extradition. Di ba kasi na-denied na yung kanyang asylum last year, mag-a-apply ngayon. Kaso may withstanding ano dun na extradition request di parang baliwala din yung pag-a-apply mo ulit ng asylum. So i-apila mo na lang ulit yung extradition. Pero yan po talaga ang ang due course ng law. So they have to exhaust all legal means para hindi ma-extradite si Tevez. Kasi ang kinakatakot niya, sabi niya noon na nanganganib ang buhay niya. Ganun talaga. Pinaghahanap ka ng batas Tinakbuhan mo ang batas. So sabi nga nila, flight is the sign of guilt. Kaso nahuli ka sa Timor-Leste, di yari. So antayin pa natin ito, no? Dalawa ito, mga kababayan, puro kaso-kaso. Akala ko ang kukuning abogado ni Alice Go ay si Topacio din Di ba magaling si Topacio? Magaling din mang butata Di ba, mga kababayan? Kayo po, ano pong masasabi nyo dyan? Yan lang po, no, update natin sa mga to, no? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.